Anim kamanghamanghang palatandaan na nagpapatunay na ang Diyos ay nasa iyong taibing. Ang pakiramdam ng presensya ng Diyos ay maaaring maging isang nakapagpapabagong buhay at nakaaliw na karanasan. Madalas, desperadong hinahanap natin ang mga palatandaan na siya ay kasama natin, lalo na sa mga panahon ng kahirapan. Narito ang anim na makapangyarihang palatandaan na nagpapakita na ang Diyos ay nasa iyong tabi, ginagabayan ka, at pinoprotektahan ka sa iyong espiritual na paglalakbay. Ang pakiramdam ng presensya ng Diyos, kahit na tila siya ay tahimik, ay isa sa mga pinakamalalim na palatandaan ng kanyang patuloy na presensya sa ating buhay. Kapag hinahanap natin ang Diyos, maaaring tila tahimik siya minsan, ngunit mahalagang tandaan na hindi siya nagbabago at ang kanyang pag-ibig para sa atin ay walang hanggan. Isang makapangyarihang paraan upang maramdaman ang kanyang presensya ay ang pagpupuri sa Diyos at pag-aaral ng Biblia. Banggitin ang kanyang pangalan tuwing magkakaroon ka ng sandali para sa iyong sarili. Kahit na ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang gawain sa araw-araw, maaaring magdulot ito ng isang napakalaking pakiramdam ng kapayapaan at kalapitan sa banal. Ang pangalan ng Diyos ay may kahangahangang kapangyarihan, at simpleng pag-uulit nito ay makatutulong sa iyo na maramdaman ang kanyang presensya ng mas malalim. Ang pagbigkas ng mga banal na kasulatan o pagkanta ng isang awit ng pagsamba ng malakas ay mga gawi na maaaring magpatibay sa koneksyon na ito. Ang paglalakad at pagmamasid sa kagandahan ng paglikha ng Diyos ay maaari ring maging isang makapangyarihang paraan upang maramdaman ang kanyang presensya. Ang kalikasan ay isang salamin ng kamanghamanghang pagkakalikha ng Diyos, at sa pagmamasid sa mga puno, mga ibon, at iba pang aspeto ng paglikha, maaari tayong makaramdam ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan. Ang koneksyon na ito sa kalikasan ay nagpapaalala sa atin ng patuloy na pag-ibig at pag-aalaga ng Diyos para sa atin. Isa pang makapangyarihang palatandaan ng presensya ng Diyos ay kapag ang isang talata sa Biblia ay direktang nagsasalita sa iyong puso. Ang kapangyarihan ng banal na kasulatan ay naihahayag kapag tayo ay nahipo ng kanyang mga salita, pinupuno tayo ng kagalakan at kumpiyansa. Kapag ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita, mararamdaman mo ang kapangyarihan at presensya ng Espiritu Santo. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang makasama siya ng mas matagal at lumapit sa Kanya. Kung paulit-ulit mong natatagpuan ang parehong talata o mga talata na may parehong mensahe, isaalang-alang ito bilang isang palatandaan mula sa Diyos. Manalangin para sa karunungan at magbulay-bulay sa banal na kasulatan upang mas maunawaan kung ano ang sinasabi niya. Suriin ang iba't ibang interpretasyon ng teksto at sumangguni sa higit sa isang bersyon ng Biblia upang makuha ang mas malalim at kumpletong pag-unawa. Ang mga tao sa paligid natin ay maaari ring maging isang daluyan para sa tinig ng Diyos. Sa pagbabasa ng Biblia, natutuklasan natin ang iba't ibang tao na tinutukoy bilang mga propeta, ang mga nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Sina Isaias, Ezekiel, Daniel at iba pang dakilang mga propeta ay binanggit sa Biblia. Kahit ngayon, ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga karaniwang tao, tulad ng mga lider ng simbahan, mga guro, at kahit ang iyong mga kaibigan. Naranasan mo na bang makatagpo ng isang tao na nagsabi sa iyo ng eksaktong kailangan mong marinig? Kung ang mga salita ng taong iyon ay hindi sumasalungat sa salita ng Diyos, malamang na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng taong iyon. Mahalagang tandaan na ang mga tao ay hindi perpekto, kaya tiyaking ang iyong mga aksyon ay palaging naaayon sa itinuturo sa atin ng Biblia. Ang mga interaksyon na ito ay maaaring maging direktang daluyan para sa banal na patnubay sa iyong buhay. Ang intuwisyon ay isa pang makapangyarihang palatandaan ng presensya ng Diyos. Ang intuwisyon ay ang pakiramdam o kakayahang maunawaan ang ilang mga konsepto nang walang paggamit ng lohika, argumento o ebidensya. Kapag sinunod mo ang iyong intuwisyon at gumawa ng desisyon na kalaunan ay napatunayang tama, ikaw ay sumisigaw, alam kong mangyayari ito. Purihin ang Diyos sa mga sandaling iyon, sapagkat alam mo na siya ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng iyong intuwisyon. Maglaan ng ilang oras na mag-isa at manalangin para sa karunungan kapag hindi ka makapagdesisyon. Magtanong sa iyong sarili tungkol sa mga implikasyon ng bawat posibleng aksyon at bigyang pansin ang iyong intuwisyon. Kung agad na nagbigay ng sagot ang iyong isip sa iyong tanong, ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Gayunpaman, bago lubos na magtiwala sa iyong intuwisyon,
Tiyakin na ang iyong mga aksyon ay naaayon sa itinuturo ng Biblia, sapagkat maaari tayong malinlang ng ating sarili. Palaging matalino na ihambing ang iyong mga intuwisyon sa salita ng Diyos. Ang pag-ulit ng mga problema sa iyong buhay ay maaari ring maging isang palatandaan na ang Diyos ay nasa iyong tabi. Naranasan mo na bang maramdaman na ang parehong problema ay paulit-ulit na nangyayari sa iyong buhay? Huwag mag-alala, ito ay maaaring isang palatandaan na ang Diyos ay nagsisikap na makipag-ugnayan ng isang mahalagang bagay. Madalas pinapayagan ng Diyos ang mga kahirapan, kapighatian sa ating buhay kapag nais niyang baguhin ang ating mga aksyon at hubugin ang ating mga hangarin. Ngunit, kung hindi natin ikukumpisal at pag-aaralan ang mga aral na ito, wala siyang magagawa kundi sumailalim tayo sa parehong pagdurusa hanggang sa magdesisyon tayong muling suriin ang ating pag-ugali. Huminto at magnilay-nilay kapag ikaw ay nakakaranas ng mga kahirapan sa iyong buhay upang matukoy ang presensya ng kasalanan. Ikumpisal ang iyong mga kasalanan at linisin ang mga ito mula sa iyong buhay. Ang pagsisisi ay nagdudulot ng kaligtasan at mahalaga para sa paglago sa malapit na relasyon sa Diyos. Ang mga kahirapang ito ay mga pagkakataon ng espiritual na paglago at muling pakikipag-ugnayan sa mga banal na aral. Ang mga pangyayari sa buhay ay isang palatandaan din ng presensya ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay patuloy na kasama natin, kahit na walang indikasyon ng kanyang presensya. Kahit sa pinakamadilim na mga pangyayari, ang Diyos ay malapit na may mabuting layunin at plano sa isipan. Kapag tinitingnan natin ang ating nakaraan, madalas nating natutuklasan ang parehong mga balakid at malinaw na mga daan na nagdala sa atin sa kinaroroonan natin ngayon. Iniuutos sa atin ng Biblia na maging mapagpasalamat sa lahat ng mga pangyayari, sapagkat ang Diyos ay may layunin para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Kung may isang bagay na hindi nangyari ayon sa plano, dapat nating tanggapin na isinara ng Diyos ang pinto na iyon. Ang Diyos ay laging magtatagumpay sa ating mga kagustuhan at hangarin. Sa pagkilala sa kanyang kamay sa ating buhay, natututo tayong magtiwala at magpasalamat, anuman ang mga hamon na ating kinakaharap. Ang pagkilala at pag-unawa sa mga palatandaang ito ay maaaring magpatibay sa iyong pananampalataya at magdulot ng isang pakiramdam ng kapayapaan at seguridad na alam na ang Diyos ay palaging nasa iyong tabi. Ang espiritual na paglalakbay ay puno ng mga pagtaas at pagbaba, ngunit sa katiyakan na ang Diyos ay kasama mo, maaari mong harapin ang anumang hamon na may kumpiyansa at pag-asa.